Kenya, inaabot ang mga tao sa Samburu. October 7. Juan Kapitulo 15 versikulo 16. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Sa loob ng maraming taon, naging hamon ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga taong kagaya ng nomadic group sa Samburu sa Kenya. Sinusundan nila ang kanilang mga alagang hayop, gumagala sa lupain upang humanap ng damong maipapakain sa kanila. Kaya paano ibinabahagi ng isang tao ang ebanghelyo sa gayong mga tao na palaging lumilipat? Si Lawrence ay isang Samburu na ipinakilala kay Jesus ilang taon na ang nakararaan. Nag-aral siya ng Biblia kasama ng 2 pastor upang ihanda ang kanyang sarili na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. Alam niya ang wika at kaugalian nila at inialay niya ang kanyang buhay sa pagiging isang global mission pioneer na nagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tao sa paraang naiintindihan nila. Sa nakalipas na 2 taon, nalaman ng mga Samburu ang pag-ibig ng Diyos at tinanggap nila si Jesus sa kanilang mga puso. Nagkikita sila sa ilalim ng puno tuwing Sabbath upang pag-aralan ang salita ng Diyos kasama si Lawrence. Ang mga taong Samburu ay gustong kumanta at pinahahalagahan ang kanilang oras na magkakasama. Ginugugol nila ang araw ng Sabbath sa pagkukwento, pagkanta at pagkain ng sama-sama. Magkakalapit ang kanilang mga simpleng tahanan kung saan natutulog ang mga Samburu sa gabi. Ang kanilang mga tahanan ay gawa sa mga materyales mula sa balat ng hayop, mga sako at patpat. Ang ganitong uri ng tahanan ay madaling may impake upang ilipat kapag ang grupo ay kailangang maghanap ng bagong pastulan para sa kanilang mga hayop. Ang mga tahanan ng mga taga-Samburu ay ang kanilang mga ligtas na lugar kung saan sila ay mapoprotektahan mula sa mga mapanganib na hayop tulad ng mga leon at elepante. Ang kanilang mga tahanan ay isang kanlungan para sa pamilya at ang maimbitahan sa lugar na ito ay isang pribilehiyo. Ipinaabot ng mga taga-Samburu ang pribilehiyong ito kay Lawrence na nagpapahintulot sa kanya na magbahagi ng mga aral mula sa Biblia sa kanilang mga tahanan. Madalas niyang binibisita sila at inaasahan nilang makinig habang nagbabasa siya ng Biblia at nananalangin kasama nila. Nalaman ng grupong ito ng Samburu ang pag-ibig ng Diyos, ngunit isa lamang sila sa maraming magkakatulad na grupong lagalag sa buong silangang Africa. Ating ipanalangin ang mga hindi pa naaabot na grupo ng mga tao sa rehiyong ito ng mundo at para sa mga pioneer ng global mission tulad ni Lawrence na tumugon sa tawag ng Diyos na maglingkod. Ang ating tapat na mga handog na pangako ay sumusuporta hindi lamang sa lokal na gawaing misyonero, kundi pati na rin sa mga pagsisikap na turuan ang iba sa buong mundo tungkol kay Jesus sa paraang mauunawaan nila. Ang ating mga handog ay maaaring pumunta sa lugar na hindi natin magagawa, kaya't gawin natin ang lahat ng pagsisikap na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating bukas palad at regular na mga offerings.